tungkol sa inggit at selos ng mga alagad, at turo na din ng Panginoon sa pag merong nagbigay sa atin ng isang basong tubig dahil tayo ay kay Kristo, gagantimpalaan sila ng Panginoon. Yung pagkakawang gawa natin, paglilingkod natin sa mga lingkod ng Diyos, gagantimpalaan ng Diyos. At yung panguling turo na iwasan natin tayo ay maging sanhi ng pagkakasala ng kapwa natin. At kung tayo man, merong aspeto ng ating buhay ang nagdudulot sa atin para tayo ay magkasala, at taturo sa atin ang Ebanghelyo, putulin mo, tanggalin mo. Sabi po ni Bishop Bacani ng Monday, kung ganon, sabi niya, kung puputulin yung mga nagiging sanhi ng magkakasala, paano pag ikaw ay nangangalunya? Anong puputulin sa'yo? Biro lang naman po yung ni Bishop. Pero kung titignan po natin, napakarami nga naman po na itinuro ang Panginoon sa loob ng 10 verses na ito. Pero pagtutuunan po natin ng pansin, yung nagpasimula ng lahat ng mga aral na ito. Ano yung naging dahilan o ano yung naging pasimula kung bakit itong lahat ng ito ay binanggit sa atin ng Panginoon? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ang ugat nito, yung mas malakas po, sabi mo, kapatid, ang ugat nito ay inggit at selos. Yun po ang ating pagmimilayan, inggit at selos. Sister, di ba magkaiba ang inggit at selos? O di kayo magkaparehas yan, di ba? Usually, madali yung pinagpapalit pag ginagamit sa pag nagde-describe ka sa conversation mo, pinagpapalitan. Ibig sabihin, magkaparehas sila. May pagkakaparehas sila, pero kung titignan natin yung kanilang nature, magkaiba sila. Ano yung pagkakaiba ng inggit at sa selos? Yung inggit, yun yung pag-aasam mo sa isang bagay na wala ka. Halimbawa, yung ibang tao may magandang trabaho yung kanilang mga anak. Tayo wala, iinggit tayo sa kanila. Yung pag-aasam natin sa bagay na wala tayo at meron ng iba, yun po ang inggit. Sister, ano naman po yung selos? Ang selos ay nasa iyo na yun nung una pa lang, pero natatakot ka na mawala sa iyo o maibaling sa iba. Nasa iyo yung isang bagay, taglay mo na ang isang bagay, halimbawa, special attention ng iyong anak. O, diba? Nasa iyo na iyon. Nasa iyo na yung kanya, ikaw na nga po yung ikangang apple of the eye ng iyong anak. Pero nung siya'y nagsimulang mag-teenager at nagkaroon ng maraming kaibigan, hindi na ikaw yung pinagkukwentuhan niya ng buhay niya. Nagseselos ka. Dahil nung una, nasa iyo, pero kinalaunan, napupunta sa iba, nababaling sa iba. Yung bagay na meron ka, natatakot tayo o pinangangampahan natin na baka mawala sa atin. Kaya tayo nagsiselos kasi naibabaling na sa iba yung atensyon o naipupunta na sa iba yung dapat na sa atin. Nagigets po ba natin? Yun po ang inggit at selos. Yun po yung kanilang pagkakaiba. Naiinggit tayo, sila yung meron. Pero nagsiselos tayo dahil nasa atin siya noong una. Pero kinukuha ng iba. Ngayon, kailangan po malaman natin bakit kailangan natin pag-aralan ng inggit at selos. Kasi alam po natin na ang inggit at selos, hindi po yan maganda sa ating buhay. Hindi lang sa ating buhay spiritual, kundi sa ating pang-araw-araw din na buhay. Bakit kailangan tayong turuan ng Panginoon patungkol dito? Dahil kung mauunawaan po natin kung ano yung magiging epekto nila sa buhay natin, o ano yung magiging resulta pag namumuhay tayo sa inggit at selos, magkakaroon po tayo ng mas malakas na resistensya para labanan ito. Magkakaroon tayo ng mas matibay na resolba sa buhay para iwasan mamuhay sa inggit at selos.
Andiyan pa po ba kayo? Ngayon, hahatiin po natin ang pagninilay natin sa dalawang parte. Una, yung epekto ng inggit at selos sa ating buhay spiritual at yung pwede nating gawin para malabanan ito. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, Part 1. Yung mas malakas po, Part 1. Ano yung Part 1? Yung epekto ng inggit at selos. Meron daw pong dalawang epekto, tatlong epekto yan. Una, pag tayo ay namumuhay sa inggit at selos, hindi natin nakikita kung gaano tayo pinagpapala ng Diyos. It prevents us from seeing how blessed we are. Nung ako po'y bata, yung mga kaibigan ko po doon sa amin dati sa Pasay, kasi sila po, mga may kaya, karamihan po ng mga kalaro ko doon, yung mga nanay at tatay nila nag-a-abroad. At di ba, pag nag-a-abroad ang nanay at tatay, malamang sa malamang, yung mga gadgets, meron sila. Meron sila ng mga bagay na agad-agad na ibibigay sa kanila ng kanilang mga magulang. Yung mga gusto nila, yung mga laruan na gusto nila, ibinibigay agad sa kanila. Nung bata po ako, nakikita ko po yung mga kaibigan ko, mga kalaro ko. Pag may bagong labas na, alam niyo po yung Game Boy? Naalala niyo po yung mga Game Boy? Mga brick game. Mahal pa rin po yung brick game nun eh. Pag may bagong labas na mga laruan, lalo na yun, brick game tsaka Game Boy. Nung nagkaroon po yung mga kaibigan ko, isa-isa mga kapitbahay ko, mga kalaro ko, nagkakaroon sila na gano'n, tapos kami wala. Naiingit ako. Bakit? Buti pa kayo, nag-OFW mama at papa nyo, nakakabili kayo ng gamit ninyo, nabibili nyo yung nagkakaroon kayo ng mga laruan na ganyan. Hindi ko nakita nung panahon na iyon nung panahon na yun, advantage na meron ako sa kanila. Dumating yung panahon na nagsilakihan na kami, mas close ako sa nanay at tatay ko kumpara sa kanila. Naging mas magalang ako sa nanay at tatay ko kumpara sa kanila. Ako hindi ko masigaw-sigawan o hindi ko masagot sila mama at papa. Pero sila, nung umuwi yung nanay at tatay nila, pag hindi na ibibigay yung gusto nila, aba, nagdadamo. Aba, nagsasalita ng hindi maganda. Bakit? Lumaki sila, walang paggabay ng kanilang mga magulang. Nung panahon na yon, nung kabataan ko po, hindi ko po nakita yung pagpapala na yon sa akin. Na dahil kasama ko, mga magulang ko, habang ako'y lumalaki dahil hindi sila nag-abroad. Sinikap nilang magtrabaho dito, sinikap nilang buhayin kami ng kasama namin sila. Dahil po doon, lumaki akong magalang, mabait, may takot sa Diyos, at marunong rumispeto sa mas nakakatanda sa akin. Pero yung iba ko pong mga kaibigan, yung typical na kabataan na pag hindi nababantayan ng mga magulang. At yun po yung pagpapala na hindi ko nakita nung bata ako. Pero ngayon, nakita ko na. Hindi ko siya nakita noon kasi naiinggit ako sa mga bagay na meron sila. Hindi ko nakita yung biyaya na meron ako dahil ang pinagtutuunan ko ng pansin yung bagay na wala ako. Sa ating buhay pananampalataya, kahit sa ating buhay ngayon, kung mamumuhay tayo sa inggit at selos sa ating kapwa, hindi natin makikita yung mga pagpapalang ibinigay na sa atin ng Panginoon. Nandiyan ba po ba kayo? Nagigets po ba natin? Na kung mamumuhay tayo sa inggit at selos, Lord, bakit naman gano'n? Matagal na ako sa gawain dito. Bakit yung kapatid ko, yung kapitbahay ko, bago pa lang sa gawain, answered prayer na agad siya? Lord, bakit naman gano'n? Every week naman ako nagpe-prayer request. Bakit yung kasister ko, hindi ko nga nakikita nagsusulat ng prayer request, pero answered prayer naman siya. Bakit ganon, Lord? Ang hirap naman. Bakit sila pinagpapala mo? Ako ditong walang absent-absent.
hindi pa rin ako na-answer prayer. Eh, yung iba, minsan-minsan na nga lang dumalo. Pag nagpapatawag ng meeting, hindi naman sila napunta. Pero bakit sila answered prayer at pinagpapala? Ba't ako hindi? Hindi ba natin napapansin na sa ating pagdalo sa mga meeting, sa ating pagpapasakop, pagdadalo sa gawain, tinuturuan tayo ng Panginoon ng obedience? Sila, maaaring pinagpapala sila sa mga material na bagay, pero tayo, binibigyan din tayo ng Panginoon ng grasya kasi sa ibang pamamaraan. Pinagpapala pa rin tayo ng Diyos. At kung, sabi nga po, kung mamumuhay tayo sa inggit at selos, hindi mo makikita kung gaano ka pinagpala ngayon. Maaari po mga kapatid ng, halimbawa, Lord, bakit ganon? Yung anak ko, matagal ko nang pinag-prayer request na makapag-abroad na, ilang agency na yung nilamita niya, hindi siya tinatanggap. Eh bakit yung kapitbahay ko? Di na nga nag-el siya dahil madalang pang magsimba. Bakit yung anak niya agad nakapunta na agad sa abroad? Pero hindi din napapansin na kaya baka ganon dahil niluluob pa ng Panginoon na mas makasama natin ng matagal yung ating mga mahal sa buhay. Kaya baka niluluob ng Panginoon na ganon yung mangyari dahil hindi pa nga kasi yun yung trabaho na inilaan ng Diyos para sa kanila o para sa atin. At hinahanda tayo ng Panginoon sa bagay na talagang, hindi lang sa bagay, sa lugar, sa pagkakataon, sa tao na kung saan tayo ay pagpapalain niya ng lubos. Unang bagay na nagiging epekto ng inggit at selos, hindi mo nakikita o hindi natin nakikita kung gaano tayo pinagpapala ng Diyos ngayon. Pangalawang epekto po ng inggit at selos, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Number 2, pag tayo ay namumuhay sa inggit at selos, ang nangyayari po dyan, hindi natin nagagawa yung mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Diyos. No? Hindi natin nagagawa yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Balik po tayo dun sa kwento ko po. Nung bata po, di ba, sabi ko nga po, uso yung Game Boy, tsaka brick game noon. Isang beses, naalala ko po, summer. Tapos po, inutusan ako ng nanay ko na bumili ng pamintang durog sa tindahan. Eh, sakto, paglabas ko po, bago po ako makarating sa tindahan, dadaan ko muna ako sa kaibigan namin, doon sa kalaro namin na mayaman. Eh, nakita ko po, paglabas ko po ng gate namin, nandun siya doon sa labas ng gate nila, nakaupo doon sa parang hagdanan, papasok sa kanila. Tapos, napapalibutan siya ng mga kalarunan namin. Yung pala, noong araw na iyon, dumating yung kanyang bagong laruan, PSP, PlayStation Portable. Alam niyo po yun? Yung dating PlayStation na sinasaksak mo sa TV, ngayon pwede mo nang dalhin kung saan-saan. Colored pa. May sounds pa na napakagaganda. So, bagong-bago, di mga bata doon, halimbawa, kato siya naglalaro. Tapos pinapalibutan siya ng mga kalaro din namin. Nakikinood. Ako naman, nung nakita ko na meron siyang bagong laruan, ako ay napasilip din. Pinanood ko yung kanyang nilalaro hanggang sa nainganyo kong kakanood. So maya-maya sumitsit na si mama. Nakita ko din medyo madilim na. So nasa isip ko, ay sumitsit na si mama, uwian na kasi oras na para gabi na. Oras na ng uwian. Uwi na kami, uwi na ako. Kasama ko yung mga kapatid ko. Sabi ni mama, saan na yung paminta ko? Sabi, ano pong paminta? Inutusan kita lumabas para bumili ng paminta. Hindi ko ba naalala? Wala naman po eh. Wala nga po akong perang hawak eh. Binigyan kita ng pera. Tingnan mo sa bulsa mo. Tinukot ko yung bulsa ko. Wala sa isip ko talaga. Wala. Naglaro lang ako sa labas. Pag kukuha ko sa bulsa ko, may 5 piso ma. Kung tayo mamumuhay sa inggit at sa selos, at mauubos ang ating oras sa kakatingin sa iba, nalilimutan natin o na hindi natin nagagawa yung mga bagay na dapat ipagawa sa atin ng Panginoon. Ang nangyayari,
Yung mga bagay na pag sinunod natin, magiging daan ng Panginoon para pagpalain tayo. Pero dahil hindi mo nagawa, edi yung panalangin natin mananatiling hindi natutugon. Nagigits po ba natin? Minsan may mga bagay na gustong ipagawa minsan may mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Diyos para matugunan tayo sa ating mga panalangin. Halimbawa, tayo ay nananalangin kay Lord na bigyan niya ng kasagutan yung ating pangangailangan sa mga due date natin. Malay ba natin na meron ng pinili ang Diyos na taong tutulong sa atin? Pero dahil tayo, ay, si sister, yung kanyang anak, nag-abroad na. Tatanungin ko nga kung ano yung mga ginawa niya para kami rin ma-encourage ko rin yung anak ko na mag-apply din. Di nakitanong ka, nakisyoso ka, na nainganyo ka sa kwento nila. Kung ano-ano, napatanong ka na talaga, napatagal ka na, hanggang sa inabot ka na ng gabi, na hindi mo na, kahit may bumubulong sa iyo, sinasabi na ng Panginoon na pumunta ka dito sa sister na to, huwag kang pumunta dyan sa kapitbahay mo, pero dahil naiinggit ka, gusto mong malaman kung ano yung kanilang ginagawa, ang nangyayari, hindi mo napuntahan yung taong dapat tutulong sa iyo. Ang ending, pagdating ng gabi, wala pa rin yung tugon sa iyong panalangin. Minsan, kinakailangan po na meron tayong gawin upang tayo ay tugunin ng Panginoon sa ating panalangin. Tayo po may kailangang gawin, either kung ano man po yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Pero, kung tayo ay mananatiling busy, namumuhay sa inggit at selos, tingin ng tingin sa buhay ng iba, at hindi natin pinagtutuunan ng pansin yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kapatid, hindi mo mararanasan yung pangako ng Panginoon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kung mananatili kang nakatingin sa iba, sumisilip sa iba, hindi mo magagawa yung bagay na ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Kung nananatili kang naiinggit at nagsiselos sa mga meron ng iba, hindi natin magagawang sumunod doon sa udyok ng Espiritu Santo na ginagabayan tayo sa ating pamumuhay araw-araw. Nakukuha po ba natin? So sabi po dito, if we live in envy and in jealousy, hindi natin nasusunod ang kalooban ng Panginoon. At hindi rin po natin nagagawa yung mga bagay na dapat pinagagawa sa atin ng Diyos. At kung hindi natin nagagawa yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos, dahil wala tayong gawa, alangan na mga asa lang tayo ng asa, Lord, I pray, I pray, I pray, I pray. Pero pag may pinagay ng Panginoon, ito gawin mo, ito gawin mo. Pero nakatingin ka sa iba, hindi mo na nakikita yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon, walang mangyayari sa panalangin natin. So una po, pag tayo ay namumuhay sa inggit at selos, hindi natin nakikita yung pagpapala na meron tayo ngayon. Pangalawa, pag nananatili tayong namumuhay sa inggit at selos, hindi natin nagagawa yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Pangatlo po, sabihin mo sa iyo katabi, kapatid. Number 3, pag tayo po ay namumuhay at patuloy na merong aspeto ng inggit at selos sa ating buhay, ang pangatlong epekto po nito, hindi natin makikita yung mga bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa atin sa hinaharap. Hindi natin makikita yung mga mabubuting bagay na pwedeng ipagkaloob sa atin ng Diyos sa hinaharap. Nung kami po'y nagsisimula sa gawain, first assignment ko po sa Sapamati.
Second ko po na assignment sa Baguio. Tapos po, pagkatapos po noon, na-assign ako sa lab. So nasa isip ko, baka ganun yung magiging mangyayari ng aking mission life. Dito sa Manila, sa probinsya, sa Manila ulit, tas sa probinsya ulit, tas sa Manila, sa probinsya, every year. No? Tapos, maniwala po kayo sa hindi. Di ba po? Sa Pamati, sa Baguio, tas sa lab. Pagkatapos ko po ng pangatlong taon, alam niyo po kung saan ako naka-assign nung pang-apat na taon ko po sa gawain? Sa lab. Ulit. Ikatlong taon ko po, yung sumunod na taon, pang-limang taon ko po sa gawain, wala niyo po saan ako naka-assign? Sa lab. Ulit. Ika-anim na taon ko po sa gawain, wala niyo po kung saan ako naka-assign? Sa lab. Ulit. Sa loob na 6 na taon, ang aking pong mission outside sa Manila, sa GMA NCR, isa pa lang. Nakikita ko yung mga kaibigan ko, yung mga kasamahan ko, sila nakapag-Palawan na, na-assign na ng Palawan. Yung iba na-assign ng Cebu. Yung iba napunta ng Capiz, ng Rojas, ng Marinduque. Yung iba nakapag-assign na ng Iloilo. Yung iba na-assign ng La Union. Meron pa nga akong kaibigan na assign ng Davao Tago. Ako, Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Mandaluyong, Makati, San Juan City, Baguio City. Pero sila ang dami-dami na. Alam niyo po, nung panahon na yon, nung pang-apat na beses akong nanatili sa lab, na hindi ako na-assign sa ibang lugar, pumasok sa isip ko na, baka dito lang talaga ako, di na ako paalisin dito. Nawalan ako ng pag-asa, nanghina talaga po yung aking kalooban. Hindi ko po alam kung bakit, dahil siguro nga, nandun yung parte ng inggit sa mga bagay na naranasan ng mga kaibigan ko dahil sa paglilingkod nila kay Lord. Eh ako, nandito lang. Ang picture lang na naipopost sila, napopost nila, yung mga dagat na binabaybay nila, pagpupunta silang outreach, yung mga bundok na inaakit nila, pagpupunta sila sa gawain. Ako yung napopost ko sa picture sa Facebook. Wala niyo po kung ano, yung puno sa Angle. Loton. Traffic po dito sa Loton. Saan pa? Mandaluyong. Buti nga po, di po ako napunta dun sa loob sa Muntinlupa din. Buti, hindi po napunta sa loob. Nainggit ako ng sobra. At dahil po doon, hindi ko nakita yung mga dahilan kung bakit nanatili ako doon. Pero maniwala ko kayo sa inyo, mga kapatid, na ika-4 na taong ko po na pananatili sa lab sa GMA NCR, dito lang po sa Maynila. Doon din po yung panahon na binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon para ma-assign ng Australia. Noon hindi ko po nakikita kung bakit gano'n na, Lord, 4 years na ako dito, di man ako, wala na ba ako ibang pupuntahan, dito na lang ba ako? At dahil doon, yung aking vision, yung aking pananaw sa buhay, hanggang dito na lang. Lord, hanggang dito na lang ba? Ito na lang ba? Hanggang dito mo ba ako pagpapalain? Hanggang dito na lang ba? Pero, nung biniyayaan ako ng Panginoon makapunta sa ibang bansa, doon ko rin po na-realize na kaya pala, imagine po ninyo, kung ako na-assign sa labas ng GMA NCR, ako napunta halimbawa sa Cebu, na-assign sa Cebu, ako kaya yung mapipili pumunta ng Australia? Hindi. Kung ako na-assign sa Lawal, nung panahon na yun na kailangan nila ng maia-assign sa Australia, mapipili ba nila ako? Hindi. Kung ako na-assign sa Bandang Mindanao nung panahon na iyon, at kinakailangan nila magpadala ng yung evangelist sa Australia, ako ba yung mamipili? Hindi.
Napili ako dahil naandun ako sa area na malapit, dun sa sentro, sa GMA NCR. Ibig kong sabihin ito mga kapatid, kung mamumuhay tayo sa inggit at selos, hindi mo nakikita o hindi mo uunawaan kung bakit dumadaan itong mga bagay na ito sa ating buhay. Kung mamumuhay tayo sa inggit at selos, hindi natin paghahandaan yung pagpapalang ibibigay sa atin ng Panginoon ngayon, sa mga susunod na panahon. Kung mamumuhay tayo sa inggit at selos, hindi natin makikita yung pagpapalang pwedeng ibigay sa atin ng Diyos kinabukasan. At dahil hindi natin makikita yung pagpapala na ibibigay ng Diyos sa hinaharap, hindi tayo magkakaroon ng buhay na pinananabikan ng kinabukasan. Hindi tayo mamumuhay ng may pag-asa kung hindi natin nakikita na meron pang pwedeng gawin ng Diyos bukas. Ito po yung gusto ituro ng Panginoon sa ikatlong punto. Mamuhay tayo ng malayo sa inggit at selos upang sa gayon mamuhay tayo ng may pag-asa bawat pagising natin sa umaga. Mamuhay tayo ng malayo sa inggit at selos para nang sa gayon hindi lang ma-survive kundi mapagtagumpayan natin yung mga bagay na dumadaan sa atin araw-araw. Mamuhay tayo ng malayo sa inggit at selos nang sa gayon panabikan natin yung mga pagpapalang ihahandog sa atin ng Panginoon sa mga susunod pa pong panahon. Okay po ba yun? Nagigets po ba ninyo? So, tatlong bagay po yung nagiging epekto pag tayo po ay namumuhay sa inggit at selos. Una, hindi natin nakikita yung pagpapala na meron tayo ngayon. At yung mga pagpapalang ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon mula pa noon. Pangalawa, hindi natin nagagawa yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Lord. Dahil busy tayong nakikisilip-silip ng iba nonood-nood ng mga ginagawa ng iba Pangatlo po, pag tayo ay bumuhay sa inggit at selos, hindi lang nabubulag tayo doon sa mga pagpapalang meron tayo, naranasan natin noon at ngayon. Nabubulag din tayo sa pagpapala na pwedeng ibigay sa atin ng Diyos sa hinaharap. Kaya, ito po yung gusto ng Panginoon na maunawaan natin. Pag tayo ay namumuhay sa inggit at selos, namumuhay tayong bulag sa grasya ng Diyos. Pangalawa, namumuhay tayong patay doon sa pananampalataya natin. Dahil hindi natin nagagawa yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos. Okay po ba? Gets niyo po ba? Ngayon, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, Part 2. O, mabilis na lang po ito. Sabi nga po natin, yung Part 1, kung ano yung epekto. Part 2, kung ano po yung pwede nating gawin, yung konkretong mga bagay na pwede nating gawin. Kasi mahirap naman po pag natapos lang tayo sa Part 1, tapos huhulaan natin kung ano yung gagawin natin sa susunod. Kaya ngayon po, bibigyan din tayo ng Panginoon ng mga bagay na pwede nating gawin para makaiwas tayo doon sa buhay na puno ng inggit at selos. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kumapit kang mabuti. Mabilis to. Baka mapag-iwanan ka. Ha? Okay, number 1. Sabihin po, number 1. Para tayo ay makaiwas sa buhay na puno ng inggit at selos, number 1, be grateful. Matuto tayong magpasalamat sa lahat ng biyayang ibinigay sa atin ng Diyos, ibinibigay ng Diyos, at ibibigay ng Diyos. Kasi maniniwala ka talaga Marirealize naman po natin na kung titignan natin ang buhay natin ngayon, makikita mo na pinagpala ka pa rin kasi sa iba. Example, buti tayo, kasama natin yung mga mahal natin sa buhay, ligtas sila, walang karamdaman. Hindi natin alam, may mga tao ngayon na yung kanilang mga mahal sa buhay, nasa hospital ngayon, nasa bingit ng kamatayan.
Pinagpala pa rin tayo sa mga bagay-bagay na ito at yun po yung dapat nating pagtuunan ng pansin. Yung mga pagpapala at grasya na ibinibigay sa atin ng Panginoon para makaiwas po tayo doon sa inggit at selos. Yung lola ko po, nung siya'y nabubuhay pa, isa na lang ipin niya. Magpapapicture kami kasi kailangan po requirement sa OSCA para makuha namin yung kanyang biyaya mula sa City Hall. Yung picture niya na may hawak na dyaryo na may petsa ngayon, tas kasama kung sino man yung kukuha ng biyaya niya doon sa OSCA, sa City Hall. Ayaw niyang umiti. Sabi niya kasi isa na lang daw yung ipin niya. Sabi ko sa kanya, Nay, dapat nga lalo mo ipakita yan eh. Buti ka pa nga, merong isa, yung iba wala na. Buti ka pa, dahil sa isa mong ipin, nakatudurog ka pa ng skyflakes, yung iba sinisip-sip na lang. Kung makikita natin mga kapatid, meron pa rin pong aspeto ng ating buhay na higit na pinagpapala pa rin ng Diyos. At doon po tayo mag-focus para maiiwas tayo sa mga inggit at selos. Para maiwas tayo doon sa paghahangad ng mga bagay na wala tayo o pangangamba sa mga bagay na baka mawala sa atin. Nandiyan pa po ba kayo? Di ba po sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, Be joyful always, pray continually, and in all circumstances, give thanks to the Lord our God. Sa lahat na po ng pagkakataon, magpasalamat tayo sa Diyos dahil meron tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Yahweh Shaddai. Pangalawa, maliban sa be grateful, para makaiwas tayo sa inggit at selos, pangalawa, be busy. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, be busy. Bakit busy? Pag may ginagawa ka na, wala ka ng oras para sumilip sa gawa ng iba. Pag pinaglilingkuran mo na ang Panginoon at ibinibigay mo na yung the best mo sa Kanya, wala ka ng panahon para tignan kung ano yung ginagawa ng iba. At dahil busy ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, busy ka para paghusayan at pag-igihim, palalimin ang iyong relasyon sa Panginoon, hindi mo na iintindihin kung ano yung meron ng iba. Ang mahalaga na sa atin, Lord, napapalalim ba ako sa buhay pananampalataya ko? Ito ba po, ang nangyayari pag ang isang tao ay busy sa paglilingkod, naiiba yung kanyang panalangin. Pag ang tao mainggitin at hindi busy, ito ang panalangin niya, Lord, nawa, bigyan mo naman ako nito. Lord, nawa, ako rin magkaroon ng ganito. Pero ang taong busy sa paglilingkod sa Panginoon, ang panalangin niya ganito na, Lord, bigyan niyo po ko ng kalakasan para magampanan yung bagay na ipinagagawa mo sa akin. At sabi din po, no, tingnan po ninyo, sabi mo sa 1 Corinthians 15 verse 58, huwag tayong manawa gumawa ng mabuti. Stand firm. Magpakasipag tayo sa paggawa ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Dahil, ito po yung sumunod na verse, ito yung sumunod na talata doon. Dahil alam natin na lahat ng ating ginagawa ay hindi hahayaan ng Panginoon na mapabayaan na. Mas maganda pag binabasa, mahirap pag nanguhula. Basahin na nga lang po natin. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Saan? Sa pagiging busy, sa paggawa ng mabuti, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagpapalalim ng inyong relasyon sa Diyos. At sabi pa po ni San Pablo, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Ito po yung isa ba, yung dahilan. Yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya.
Sabi ng Panginoon, para makaiwas tayo sa inggit at selos, paghusayan mo yung paglilingkod. Paghusayan mo yung buhay pananampalataya. Palalinin mo yung iyong ugnayan sa Kanya. Dahil lahat ng ating ginagawa para sa Kanya, hindi nakakalimutan ng Diyos. At sa tamang panahon, sabi po niya sa verse, sa gospel ngayon, gagantimpalaan tayo ng Diyos. Finally, sabi mo sa iyong katabi kapatid, finally, maliban sa be grateful, BBC, para makaiwas daw po sa inggit at selos ay ito, be hopeful. Sabihin natin, be hopeful. Mas malakas po, hopeful. Yung pinakamalakas po, yung pampagising sa inyong katabi, hopeful. No? Sinigawan po ba kayo? Okay lang yan. Ano po ibig sabihin ng hopeful? Magkaroon mamuhay tayo ng puno ng pag-asa. Hindi lang magkaroon hindi lang ng may pag-asa, kundi puno ng pag-asa. Pag-asa, sister, saan? Na ang Diyos ay mabuti at siya'y gumagawa ng mabuti para sa mga anak niyang nagmamahal at naglilingkod sa Kanya ng tapat. Ngayon, sabihin niyo po, pruweba. Yung mas malakas po, pruweba. Para po malaman natin na hindi lang to pulot-pulot kung saan-saan o hindi lang to nanggaling sa isipan ni Sister Abby. Ito po ay galing sa salita ng Diyos at ito po ay turo ng Diyos. Sabi mo sa Romans 8 verse 28, sabi po dito, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, sa iyong ikabubuti. Ano naman yung implikasyon nan? Paano yung nakakatulong sa atin para makaiwas tayo sa inggit at selos? Kung tayo mo'y namumuhay sa pag-asa na merong ginagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin, at merong hinahanda ang Diyos na maganda para sa atin, hindi tayo maiinggit sa kung ano yung meron ang mga kakaisama natin ngayon. Kundi magkakaroon tayo ng sigla na, Lord, iintayin ko yan. Lord, aabangan ko yan. Lord, pananabikan ko yan. At habang ako'y nananabik, habang ako'y naghihintay, habang ako ay nasasabik dyan, eto ako. Gagawa ako ng gagawa at maglilingkod ako ng maglilingkod sa'yo. Dahil alam ko, darating ang araw, ipagkakalo mo rin sa akin yung mga magagandang bagay na iyan. Now, mga kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, 3 bagay para makaiwas tayo sa inggit at selos. Hawakan mo siya. Hawakan mo. Tingnan mo sa mata. Sabihin mo, kapatid, yugyugin mo yung kamay pag tinatawag mo, kapatid, be grateful. Kapatid, be busy. Kapatid, be hopeful. Para tayo ay mamuhay ng ganap at kasiyasiya. Amen po? Palakpakan natin ang Diyos. Tumayo na po tayong lahat.